Okay, so what's up sa mga kahompre ko dyan? Makagago, what's up man nga pala na naman to. So isang malupit na reaction video nga na naman mga kahompre ko dyan. No? Ini-interview nga na naman nga pala natin kanina ang isa sa rising star ng Lontayaw Brothers, si Sam Lontayaw. Okay, bibigyan natin ng reaction kung ano ba yung nangyari sa malupit na interview na yan mga kahompre ko. Okay, Sampabluy. Okay, so panoorin natin. Okay. Ng event, inuulit ko sa inyo lahat. Rewind natin, ha? What's up sa mga kahombra na dyan? Makagagawa sa man at syempre kasama ko si Sam Lontayaw. Seryoso si Sam. Seryoso si Sam. YouTubers, 2 days prior the event. Kasi so when... Okay mga kahombra ko, ganito kasi yan. So dun sa nangyaring Royal Rumble, sa nangyaring press conference, kaya naimbitahan uli si Sam, mga kahombra ko, no? Para bigyan ng linaw. At saka hindi pa siya nakukunan hindi pa siya nakukunan ng videos, ng pictures. Si Silver Boys at si David Lontayaw nakunan na natin. So merong special spot si Sam dito dahil isa din si Sam sa mga rising stars ng Battle of the YouTubers, mga kahombra ko. Panoorin natin. Yung event at Monday ngayon, okay? Sa February 23 ng event, inuulit ko sa inyo lahat. So ngayon, mga tol, syempre, Sam, ano tawag dito, maraming nangyaring kaganapan sa event na yon, sa presscon na yon. I let you talk, man, kasi alam ko, tulad ni Sam, lahat din ang pupunta dito today para sa Media Day ay maraming masasabi. So, sige lang, I let you talk. Pakinggan natin. Unang-una, sa mga basher namin dyan, yung mga nagsasabi, kami daw ang nauna, kayo ba, kung gagaguhin kayo dyan sa teritoryo nyo, tatapunan kayo ng upuan, papakyuhan kayo. Ano sa tingin niyo yung gusto yung maging reaction namin? Ngayon, si Boy Bagsik Okay mga kahombra ko. Okay? So bibigyan lamang natin ng feedback yung sinabi ni Sam Lontayaw, mga kahombra ko. Okay? Kasi totoo yun eh. Okay? Kung walang provocation na nangyari mga kahombra ko, kung walang pag-dirty finger sa harapan nila Silver Voice, diba? That was disrespectful. Diba? Diba? Disrespectful yun. Pagkatapos, ginaya lang naman ni Silver Voice yung boses ni Boy Bagsik. And he was like a madman. Tinaob niya yung lamesa. Close up mo, baby. Tinaob niya yung lamesa, ganun eh. Okay? Sinong matutuwa doon? Paano kung natamaan si Boss MG doon? Kung tatamaan ako. Diba? So, diba? May rason. So, ang nag-provoke talaga nito, mga kahombra ko, ang nagsimula ng provocation, pwede naman sila mag-usap, trash talkan lamang, na wala nang nangyayaring mga balibagan na kung ano. Pero makita nyo naman mga kaibigan, ngayon napanood ko yung live ni Boy Bagsik, nagmamalinis ka Boy Bagsik. Diba? Yan ang problema ko sa'yo. Huwag ka nang malinis. Kitang-kita naman na ikaw yung nag-dirty finger, ikaw yung unang nagbalibag ng lamesa kasi the trash talk was not intended for you. Kitang-kita naman kahit i-review nyo yung mga trash talk ng Lontayaw Brothers, that was intended for Jason Casimero and not for you. So tuloy natin mga kahombra. sa amin. Tapos, sinasabi nyo, pinagtulungan namin? Apat sila magkakapatid. Yung Boy Bakal, yung coach nila. Ngayon, yung isa sa mga tauhan namin, isa sa mga kaibigan namin, Pogi for Life, matanda na yun! Sinuntok mo! Boy Umas! Tingnan mo, yung meron daw sila sa kanilang member, yung Pogi for Life, yung Sherwin Ilas, matanda na daw yun. Imagine, mga kahombra ko, matanda na. Okay, mga kahombra ko, nag-full storage tayo, pero continue tayo. Ikaw, Boy Umas, sinuntok mo yung si Pogi for Life. That was Silver Akala Voice. ko ba bawal close fist dito? Akala ko bawal close fist dito, sir. Tama. Pero kasi, alam mo, kailangan pa yung review ng management eh. That's very unfortunate. Hindi, dapat hindi. Boss MG, ibigay mo sa akin yan si Boy Umas po. Boy Umas, ikaw yung matagal ko nang hinahamon na. Pagkatapos ko dito kay Boy Tattoo, ikaw isusunod ko. Round 1, round 2, kahit ano, sasabayan kita Boy Umas. Hindi ko mapapatawad yun. Mga kahombra ko, totoo yan ha. Okay, totoo yan. I've seen a lot of videos na sagutan nitong si Samuel Lontayaw at nitong si Boy Ungas. Pero, mga kaibigan, Samuel Lontayaw has to prove himself first. No? Kailangan niya mga kahombra ko na i-dispatch siya muna si Boy Tattoo before he can continue with his plans. Mga idol, okay? So mga kahombra ko, tuloy na. Bigan namin.
Masakit pa rin yung katawan. Na-trauma dahil sa kung ano-ano Tutok siya, ginawa niya. nag-trending din talaga. Kita sa video, Sir Kaya Em. nga, hindi, kita ko. Oo, makikita nyo. Kami, hanggang sipa nga lang yung ginawa namin eh. Hindi pa kayo napuruan. Pero yung ginawa nyo, unforgivable yun. Madakal sa amin. Siyempre, humingi kami ng pasensya sa'yo sa team mo din. Obviously kasi, Yes, mga ka-hombre. hindi namin Totoo yan, mga expect ka-hombre. na maaaring mangyari yun. Kasi actually, para sa mga fans na Battle of the YouTubers, Well, let me explain that, mga ka-hombre ko. Well, mga ka-hombre ko, yung sinasabi lang Sherwin Ilas, totoo yun, matanda na yun, may edad na. So, natamaan pa dito ni Boy Ungas, how unfortunate nung mga pangyayari na yun, mga idol. Kasi we don't want that to happen sa mga ano na, may edad na mga tao, especially yung Sherwin Ilas na medyo, alam mo na, pa-senior na. So, unfortunate nun. Pero, yung management ay i-review yung mga videos no para makita talaga kung talagang solid na tinamaan close fist ni Boy Ungas itong medyo may edad na si Pogi for Life, Sherwin Ilas, mga ka-hombre ko. Okay? So tuloy natin. Actually, mga hanggang parting gitna lang tayo dito kasi mahaba to eh. dito pinagbabawal talaga ang close fist. Sinabi ko na paulit-ulit, di ba? Totoo yan. Kinakausap namin kayo, briefing lahat ng mga fighters. Siyempre, hindi lang, baka mamaya sabihin, Team Luzon lang nasabihan. Pati ang Team Visayas nasabihan din, bawal na bawal ang close fist. Pero kasi, very unfortunate yung sitwasyon ng gabing yun. Kasi siyempre, madami kayo doon, tapos nag-iisa lang yung isa. Siguro yung isa, naisip, puta, tutulungan yung kapatid ko, yung kuya ko. So, umano na siya, pure instinct. Yon, gusto ko lamang sabi kasi nila buong barangay, but I allowed that to happen sa corner ni Silver Voice kasi nga injured si Silver Voice, okay? He needs these guys na to back him up, magbuhat sa kanya at magdala ng props nila kasi they prepared a lot of things para mapaganda yung press ko natin. So yun lamang, mga ka-hombre ko. So, hindi naman mangyari kung walang provocation na nangyari, mga idol. So bagsik. So sana maging lesson nito sa'yo, okay? So kung minsan, kalmahin mo lang ang sarili mo. You can do all the trash talking that you want, pero wag mong uunahan ng pagkabayulente kung ayaw mo nga magkaroon ulit tayo ng mga upcoming events na maging ganito na naman ang kakalabasan, mga ka-hombre ko. Yun lamang, mga ka-hombre ko. Subscribe nga pala kayo. Tsaka sa vloggerstv.com pay-per-view. Ngayon, 129 na. Punta lamang kayo sa vloggerstv.com. Tapos huwag nyong kakalimutang pindutin ang back to merchant kasi Gcash. Minsan may problema yan. So lang, mga ka-hombre ko. All love. Peace.